Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin natin sa simula ng banal na misa ang ating mga naging kasalanan sa Diyos at sa kapwa upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawait, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapin at subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para dito ay magkaroon kami ng kakayanan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahantog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan niya si Eli.
Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na iyan, umuwi ka na muna, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana, "ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at dinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihinga ko po lamang ang aking damdamin." Dahil dito, sinabi ni Eli, "Magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi." Sumagot si Ana, "Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin." Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito, sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatrawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan, at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka at lumabas sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat,
Kaya't sila ay nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, mga kapanalig, tayo po ay nasa ikalawang linggo pa lamang ng bagong taon, 2026. Mahaba pa ang ating ipaglalakbay. At mahalaga po sa panahong ito, kasi simula lang natin ang bagong taon, na ipaalala sa atin ang ating mabigat na pinagdaanan at kung paano natin tutulungan ang ating sarili upang tayo maging matatag at mapagtagumpayan ang ating pagdadaanan. Ang nais ko pong bigyang diin at pansin sa ating pagninilay sa umagang ito ay kung paano natin haharapin at mapagtatagumpayan ang tukso at kasalanan na siyang daladala ng masamang espiritu. Marahil lahat naman tayo ay kumbensido sa katotohanan ang masamang espiritu, ang demonyo, ay talaga namang nakakaapekto sa ating daigdig, sa ating lipunan, at sa ating buhay personal. Lahat tayo ay nakakaranas ng panunukso ng masamang espiritu. At dahil sa panunuksong ito ng espiritu, kung tayo ay natagpo ang hindi handa, tayo ay bumibigay, tayo ay nagkakasala, at lumalayo tayo sa Diyos. Mga kapatid, mga kapanalig, ito po ang isang mahalagang aspekto ng ating buhay. Ang tukso at kasalanan ay magiging bahagi ng ating pakikibaka sa buhay. Ang tukso at ang masamang espiritu ay nandidiyan lang sa ating kapaligiran. At sila ay handang pumasok sa ating buhay at maapektuhan ang ating kalagayan. Ang masamang espiritu, mga kapatid at mga kapanalig, ang demonyo ay kumikilos at gumagalaw sa atin 24/7. Walang pahinga ang masamang espiritu sa pagkilos at paggalaw. Binanggit sa ating banal na ebanghelyo ang isang mahalagang bagay tungkol sa masamang espiritu. Noong panahon pa ni Kristo ay marami ng masasamang espiritu. Meron ng demonyo sumasapi sa tao. Kaya ang ipinahayag sa atin sa banal na ebanghelyo ay isang maselang tagpo kung saan pinalayas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang masamang espiritu na sumapi doon sa tao. Kaya unang ipinapahayag sa ating lahat, mga kapatid, panahon pa ni Kristo, o kaya bago pa dumating ang ating Panginoon, ang masamang espiritu ay narito na sa daigdig. Nakakaapekto na sa buhay ng mga tao. At pagdating ng ating Panginoon, dumating ang isang kalaban ng masamang espiritu. Dumating ang Panginoon na siyang tutulong sa atin upang labanan ang mga tukso at kasalanang dumadating sa ating buhay.
Kaya nga tinawag natin ang ating Panginoon na tagapagligtas, mga kapanalig at kapatid. Si Kristo ang ating tagapagligtas sa anumang bagay na sisira sa ating buhay, kalagayang kinabukasan. Bilang tagapagligtas, ay sisikapin ng ating Panginoon at sisiguruduhin niya na tayo po ay ligtas. Sakuna, kapahamakan, sa tukso ng demonyo, sa lahat ng masama. At nang sa ganon, masiguro ang ating kaligtasan at tayo ay magiging karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Mga kapanalig at mga kapatid, nabanggit ko na po kanina, mahaba-haba pa ang ating paglalakbay. Meron pa tayong 11 buwan maliban sa Enero na ating pagdadaanan. Tandaan natin, huwag nating baliwalain ang mga kilos at galaw ng masamang espiritu sa ating buhay. Ultimo, ang malinis nating iniisip at pinaplano sa buhay ay papasukan ng masamang espiritu upang tayo guluhin at sirain ang anumang magandang balak na ating balak gawin sa buhay. Papasukan ng masamang espiritu ang ating isip at ipapasok at kung ano-ano sa ating utak. Tandaan ninyo, mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng banal na espiritu upang tulungan tayo sa ating pakikibaka laban sa masamang espiritu at sa lahat ng demonyo sa ating buhay. Ang banal na espiritu ang maglilinaw sa ating isipan. Ang banal na espiritu ng Diyos ang magliliwanag sa ating nagdidilim na kaisipan. Tutuksohin tayo ng demonyo, mga kapatid. At gagamitin ng demonyo ang anumang ating kahinaan sa ating pagkatao. Kung saan tayo mahina, doon tayo titirahin ng masamang espiritu. Kaya kung ikaw ay isang palalong tao, ikaw ay mayabang na tao, gagamitin ng masamang espiritu iyang kayabangan mo upang lalo kang sirain at siraan. Kung ang iyong kahinaan ay pera at talaga namang ang mangyayari ay pagwala ang lakas ng kapangyarihan ng Panginoon sa iyo, ang pera ang gagawin mong Diyos. Na parang wala nang mahalaga sa iyo kundi ang pera mo. Na kahit may pera ka na, gusto mo pang magkamal ng maraming pera. At kahit na milyong-milyon na ang pera mo, hindi ka pa rin nagsasawa. Gusto mo pa rin ng bilyong-bilyong pera. Mga kapanalig, demonyo na po ito. Hindi naman kailangan ng bilyong-bilyong pera para tayo mabuhay ng maayos at mapayapa. Ginagamit ng demonyo ang pera upang sirain ang ating utak at ang takbo ng ating pagkatao. Kung ang kainahan mo'y kapangyarihan, nakahawa ka ng tungkulin, akala mo ikaw na rin ang Diyos ng bayan. Akala mo hindi tatakbo ang bayan kung wala ka. At kung ang kahinaan mo, yung bisyo mo, yung pagsusugal mo, pag-inom mo, gagamitin din ng espiritu ng masamang espiritu ang mga bagay na yan. Mga kapatid at mga kapanalig, ginagamit ng demonyo ang ating cellphone, ang ating laptop, ang ating computer. Pinasok na ng demonyo ang ating internet. Kaya marami po tayong internet pornography at cybersex na ang sinisira ay ang ating mga kabataan.
Mga kapanalig at mga kapatid, marami pa akong mababanggit. Pero isa lang ang nais kong sabihin sa ating lahat. Ang demonyo ay hindi natutulog. Talagang tutuksohin at sisirain tayo ng demonyo at ng masamang espiritu. Kaya mga kapatid, dito pa ipinapaunawa sa ating kailangan natin si Jesus. Pagkat si Jesus lamang ang may taglay na lakas at kapangyarihan upang labanan ang masamang espiritu at ang demonyo sa ating buhay. Si Jesus ang kailangan natin, mga kapatid. Kung wala si Jesus sa buhay natin, wala tayong lakas. Tandaan natin, hindi natin kayang labanan ang tukso sa ating buhay. At kapag hindi natin kayang labanan ang tukso, magkakasala at magkakasala at magkakasala lang tayo laban sa Diyos at tayo ilalayo sa Diyos. Anong kwenta ng buhay kung ikaw ay hiwalay at malayo sa Diyos? Mga kapatid at mga kapanalig, kung hindi ka pala simba at hindi ka pala dasal, nako, sinasabi ko na sa iyo, wala kang lakas. Hindi mo kakayanin ang tukso ng demonyo. Bibigay at bibigay ka. Yun na ang nagdadasal bumibigay pa. Ikaw pa kayang tamad magdasal at tamad magsimba? Wow! Mga kapatid, wala tayong lakas. Hindi natin kaya. At mga kapatid at kapanalig, ang tukso laban sa laman, ang matindi at mabigat na pinagdadaanan ng tao ngayon. Ang tukso laban sa laman ay walang kinikilalang edad. Mabata at mamatanda ay talaga namang tutuksohin ng masamang espiritu. Kaya yung mga kasalanan laban sa ika-6 at 9 na utos ng Diyos na may kinalaman sa tukso ng laman, diyan mahina ang tao, mga kapatid. Mahirap nating kalabanin ang ating sarili kung walang tutulong sa atin. Sino ang tutulong sa atin, mga kapanalig, mga kapatid? Unang-una ang ating mahal na Panginoong Hesus na siyang may lakas at kapangyarihan. At pangalawa, ang mahal na Birheng Maria, pagkat siya ang ina ng kalinisan at ina ng kabanalan. Ang debosyon natin sa mahal na ina ay tutulong sa atin sa pakikipaglaban, laban sa tukso at kasalanan, dala ng masamang espiritu at demonyo sa ating buhay. Mga kapanalig at mga kapatid, ipapuputol ko ang daliri ko kung hindi totoo ang sinasabi ko sa umagang ito. Mula ngayong Enero hanggang Disyembre, tandaan ninyo ang aking sasabihin. Tutuksuhin at tutuksuhin tayo ng masamang espiritu at ng demonyo. Kung wala si Jesus at kung wala ang mahal na Birhen, talo tayo. Wala tayong lakas para labanan at magtagumpay. Kaya, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, muli, tanggapin natin, maging totoo tayo, maging mababang loob. Tanggapin natin ang kalagayan, mahina tayo. At magkakaroon lang tayo ng lakas dahil sa tulong ng Panginoon at ng mahal na Birhen ating na. Amen. Tumayo po tayo para sa panalangin. Sa pamamagitan ng banal na Ebanghelyo, nagsasalita sa atin ang ating Panginoong Hesus na may kapangyarihan at lakas at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan ni Jesus, manalangin tayo na may matibay na pananalig sa Kanya. Diyos na makatunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon
Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin, upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritual na paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway magtamasa ng maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Amang makapangyarihan at mawain, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig. Patatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapanalig, mga kapatid, upang ang ating pag-aalay ay kalugdan at basbasan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Amang maawain, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating paunlakan. Alang-alang dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan at maawain, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mo ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ni Kristo na aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyong lahat. Gayun din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mahawaing Ama, ginagawa namin sa umagang ito ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, Panginoon, na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesus ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mawaing Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaysa ni Leo, ang aming Santo Papa, si Elias, ang aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan kami, Panginoon, at pagindapatin lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ng mga apostol at lahat ng banal sa kalangitan na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa taong ito, mga kapatid at mga kapanalig, sama-sama tayong manalangin, humingi ng awa, patawad at pagpapala sa poong may kapal. Dito sa lupa, para lang sa
Hiniling namin, Panginoon, na kami po yadya sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan araw-araw, palakasin sa sandali ng tukso at iligtas sa kasalanan. Ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkaloobang kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tayo po ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang nag-iisang tagapagligtas ng ating buhay, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tanggapin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo.
Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Amang makapangyarihan at maawain, hinihiling namin kami ay pagbigyan alang-alang sa iyong dulot na banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-alay po tayo ng panalangin para sa ating mga kapatid at kapanalig na may karamdaman at may mabigat na karamdaman. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Bigyan sila, Panginoon, ng iba yung lakas ng kaluluwa at katawan. Aming hinihiling ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo tuluyang magtapos, mga kapatid at kapanalig, tayo po ay inaanyayang magkaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa January 15 upang ipagdiwang ang kapistahan ng ating mahal na Santo Niño sa gisag ng inosenteng pag-ibig at buhay na pananampalataya. Para po sa inyong mga pamisa at mas intention, tumawag lamang po sa Religious Department. Sa mga bilang na 8-925-7931, Local 129-131-137, inuulit ko po, 8-925-7931, Local 129-131 at 137. O kaya, mag-text sa 0917-631-4589, 0917-631-4589, at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nay. Maraming salamat po
mga kapanalig. Tapos na po ang ating misa, mga minamahal. At taglayin natin sa ating puso na meron tayong Panginoon, ang ating tagapagligtas. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawin sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Imahayan, imahayan ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.